Sunod naman po, bilang panghuli, pagkatuto ko, sagot ko. So, maliban sa halina't isa tao, may isa pang estratehiya na ginagamit din ng mga guro para sa mas maging engaging yung pagkatuto ng mga bata. So, isa na dito, ang pagkatuto ko, sagot ko. So, dito, ilalahad ko sa inyo, ano nga ba yung ibig sabihin niyan at paano gamitin ang estratehiyang ito. So, ang estratehiyang pagkatuto ko, sagot ko ay nagsimula sa masinop na pagkilala ng guro sa kanyang mga mag-aaral. Ang pagtukoy sa individual na pagkakaiba-iba ng mag-aaral ay lubhang makabuluhan sa estratehiyang ito. So, dito sa estratehiyang pagkatuto ko, sagot ko, nakatuon po ito sa pabibigay diin sa aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa kanilang sariling pagkatuto. More on independent learning or independent practice ang isang estratehiyang ito. So, ang unang hakbang sa estratehiyang ito ay masusing pag-unawa ng guro sa mga individual na katangian ng bawat mag-aaral. So, mahalaga ito dahil ang bawat mag-aaral ay may kanya-kanyang kakayahan, pangangailangan at estilo ng pagkatuto. Kapag malinaw na natukoy ng guro ang mga pagkakaibang ito, mas magiging epektibo ang estratehiyang gagamitin niya upang matugunan ang mga ito. Halimbawa, maaaring bigyan ng guro ang ng mga personalisadong mga aktibidad ang bawat mag-aaral na akop sa kakayahan nila at interes po ng bawat bata na nakatutulong na mas matagumpay at makabuluhang pagkatuto. Gagamit ang guro ng mga pamamaraan at teknik na hindi karaniwang ginagawa sa loob ng klase. Ito ay nagsasalita ng mga simulain ng independent learning na nagiging makatotohanan lamang kung ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng motibasyon. Sa estratehiyang ito, ang guro ay gumagamit ng mga pamamaraan at teknik na naiiba sa karaniwang paraan ng pagtuturo. So, hindi ito limitado sa traditional na leksyon o yung pagsagot sa mga tanong na ibinibigay ng guro. Sa halip, hinikayat ang mga mag-aaral na magsawag-gawa ng independent learning o pagkatuto na may sariling pagsisikap at initiatives. So, ito ay more focus on learner-centered. Upang maging matagumpay ang ganitong uri ng pagkatuto, mahalaga na ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng motibasyon. So, nangangahulugan na ito na kailangan nilang magkaroon ng interest yung kagustuhang matuto ng kusa nang hindi umaasa sa tulong o gabay ng guro sa bawat hakbang. Kapag mataas ang kanilang motibasyon, magiging mas epektibo ang kanilang pagkatuto dahil natututo sila ng may kasarinlan o yung mas nagiging responsable sila sa kanilang sariling progreso. Yan po. Patayang teoretika. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Charles Federer, 19 at 71 na ang tunggoy na edukasyon ay dapat magbigay ng diin sa pagkatuto ng mga makapokus sa mag-aaral. So dito, ang sinasabi dito sa monitor nito, ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Charles Federer na ang edukasyon ay dapat nakasentro sa mag-aaral at hindi lamang sa guro. So ipinapakita dito na ang pangunahing layunin na edukasyon ay bigyan diin ng aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa kanilang sariling pagkatuto. Sa halip na ang guro lamang ang nagsasalita at nagtuturo, ang mga mag-aaral mismo ang nagiging focus sa proseso ng pagkatuto. Tulad ng sinabi ko kanina, kumbaga student-centered or learner-centered yung estratehiyang ito. So, ayon kay Wedermeyer, ang mahalaga na magkaroon ng independence o independence learning, or yung learner-centered sa kanilang pagkatuto. Sa ganitong paraan kasi, natututo sila na mas maging responsable, at gamitin yung kakayahan upang makuha yung kalaman nila, So, ang guro naman ay gumaganap bilang gabay at tagapagturo. Ngunit ang pangunahing responsibilidad, ang pagkatuto ay nasa mag-aaral mismo. So, sa estratehiyang ito, hinuhubog ang mga mag-aaral na maging self-directed o may sariling pamamahala ang kanilang pag-aaral. Kailangan turuan ng mga mag-aaral na mga kasanayan at pagpapahalaga ng kapaki-pakinabang upang sila ay maging malaya sa proseso ng pagkatuto kahit sa labas man ng paaralan. Mahalaga na turuan ng mga mag-aaral ng mga kasanayan at pagpapahalaga na makatutulong sa kanila na maging epektibo ang proseso ng pagkatuto kahit sa labas ng paaralan. So, ang layunin nito ay naglalayong ihanda ang mga mag-aaral na maging lifelong learners o
o yung mga bata na o mga estudyante na patuloy na mag-aral at nag-aaral sa buong buhay nila. Ngayon po ay eto na po yung, estratehiya ng pagkatutok o sagot ko. So ito po, paano ba gamitin? So una, magpasaliksik ng mga balita mula sa pahayagan. Gupitin ang bahagi ng balita at idikit ito sa isang bandito. Tukuyin ang mahalagang detalye ng balita. Lugar, panahon, taong nasangkot at ang mahalagang pangyayari. Sunod naman ay ilahad ang kuro-kuro patungkol sa nabasang balita. At huli ay ibahagi sa klase ang gawain. So, kanina, 'di ba, ang halina't sa tao ay ano po siya, kung pang-group, ano, so yung strategy niya is pang-grupo yung halina't sa tao. While ito namang pagkatuto ko, sagot ko ay more on independent naman siya. So, pang independent learning or independent, independent, yun nga po, independent learning or learner-centered. So, pang-individual. Kung yung halina't sa tao ay pang-grupo, so ito namang huling estratehiya ay pang-individual lamang. Nawa ay naunawaan po ninyo mabuti ang aking mga tinalakay. So maraming salamat po sa inyo lahat.